Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our country. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakasubaybay tumututok po dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Brotherhood. At syempre bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal kong mga kababayan, kagaya ho natin na kaugalian, binabati po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, maging ating mga kababayan ho sa abroad, maging sa mga kababayan din ho nating mga bago nating mga subscribers na nakatutok ho ngayon dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin ito pong tungkol ho kay Remulla, na kung saan ho siya po ang humahawak ngayon ng DOJ o Department of Justice. Department of Justice, na kung saan mapapakinabangan sana ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ng mga biktima ng mga mapang-abusong politiko na walang habas kung magpapatay sa mga inosenteng tao katulad ho ni Arnie Tevez. Kung aalalahanin ho natin, mga minamahal ko mga kababayan, halos malapit na po, ilang buwan na lang ay mag-a-anniversary na po ang kamatayan ng ating minamahal na Gobernador Roel Ragay Digamo. At syempre, halos isang taon na yata, o mag-isang taon na rin nang pumanaw ho o nung pinapatay ho ang ating ginagalang na Percy Lapid. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, sa issue pong ito, no, na kung saan ay hindi pa po nabibigyan ng katarungan ang kamatayan ho ng making na mga nabanggit ko ho, napupunta po sa punto na itatanong ho nila sa akin na kung tutuusin daw, pwede naman daw makapasok o pwede naman agad mapaaresto ng ating Pangulo itong si Digongyo kung gugustuhin di umano. Yan po kasi ang natatanggap ko ng mga tanong. At meron pa akong natatanggap na tanong, natatanggap ko ng mga mensahe dito po sa ating programa na sabi nga nila, imposible daw na hayaan ni BBM na makapasok ang ICC. Kasi kung gagawin daw yan ni PBBM, magkakagulo daw si Sara Duterte at si PBBM. At yung iba naman nagsasabi na kaya ayaw sigurong gawin ng ating Pangulo, kaya ayaw niyang papasukin, wala siyang lakas ng loob na papasukin ng ICC dahil natatakot ang ating Pangulo sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, na alam naman ho natin kung gaano siya pumatay, magpapatay ng mga tao. Yung mga katanungan ho na yan, minsan ko pong itinanong dito po sa ating kapatid na si Sen. Ayon ho sa kanya, nung tinanong ko ho siya, nasa Department of Justice daw ang desisyon yan dahil hindi na daw saklaw ng Pangulo ang desisyon ng DOJ. So, alam naman ho natin na dyan sa DOJ kung sino yung nakaupo, kung sino po yung humahawak. Alam naman po siguro natin na si Remulla ho ay tao din ni Digongyo, na 100% siguro na masasabi natin na hindi talaga niya ipagkakanulo yung kanyang bossing, o sabihin na natin yung kanyang amo. Dahil pagka ginawa niya yun, napakalaking gulo. Napakalaking gulo. Pero sa akin ho, mga minamahal kong mga kababayan, para lang ho ito sa akin, kung ang ating Pangulo ho ay totoong mayroong malasakit ho sa ating mga kababayan, siguro naman ho
hindi niya ipagkakait sa ating mamamayan, lalong-lalo na po sa biktima ho ng extrajudicial killings, na makamtan nila yung hustisya na matagal na ho nilang inaasam-asam. Pero tulad nga ng sinabi ng ating kapatid na si Sen, hindi daw saklaw eh. Pero ang pinagtatakahan ko nito, hindi saklaw ng Pangulo ang desisyon ng DOJ. Pero bakit may kapangyarihan ang Pangulo na magtalaga ng hahawak ng DOJ? Yan po ang aking katanungan na dapat ho ay masagot ho ng ating mga nasa gobyerno, di ba? Wala naman palang saklaw ang Pangulo sa desisyon ng DOJ. Anong karapatan niya para magtalaga ng tao na mamumuno sa DOJ? Kaya nga ang sigaw nga ho ng ating mga kababayan, mas mabuti pa nga siguro umalis na sa posisyon nitong si Remulla, kasi biro nyo ho, matatawag na ho talaga natin na inutil itong humahawak niya sa DOJ, kasi unang-una, kung tutuusin ho, ilang buwan na ho, ang dami na hong nangyari, ang dami nang ipinangako, marami nang sinabing etc., malapit na, andyan na, pero wala eh. Kaya nga po yung ating mga kababayan labis ho na nagtataka, labis ho na nagugulumihanan kung ano ba talaga ang totoo, kung kagaya ho ni Tebes, di ba? Excited ho yung mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, pati ho yung mga kababayan natin na nasa abroad. Dahil nung mga unang mga napanood ho natin na mga ipinalabas ho dyan sa Department of Justice na si Remulla ay nagsasalita na di umano, eto na, alam na namin na sa Timor, makikipag-usap kami sa ganito, sa ganyan. Pero sa kabila ng sinabi niya, eto na ho parang bigla na lamang hong nawala. Parang sa tingin ko, parang walang mangyayari. Walang mangyayari. At talagang walang makukulong, walang mananagot. Kung titignan nyo nga lang sa nangyari nga lang sa kaso ni Kibuloy. 'Di ba? Biglang usbong. Biglang nawala. Hindi natin alam kung ano na nangyayari. Kung may naganap bang manipulasyon o may naganap bang pag-uusap na sila lang ang nakakaalam. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan, kaya nga nakakalungkot kapag ka malalaking tao, maimpluwensya, maraming kapartido, maraming kakilala, mayaman, bilyonaryo, trilyonaryo, parang napakahirap pong makuha para bigyan ng kaparusahan. Parang ang hirap pong maaresto. Parang ang hirap arestuhin ng mga katulad nila. Kaya sabi ko nga, sana ibahin na lang yung yung batas natin. Dapat gumawa ng isang batas na para lang sa mga mayayaman, gumawa din ng batas para lang sa mga mahihirap, para patas, 'di ba? 'Di ba? Para patas. Ihiwalay yung kung sino yung mga mayayaman, halimbawa, mayaman ka, doon ka sa lugar lang na yun, at doon gumawa na sarili nilang hukuman para lang sa mga mayayaman. 'Di ba? Taliwas ho kasi sa sinasabi ho ng ating batas yung nangyayari. Sabi ng ating gobyerno, sabi ng ating batas sa bansang ito, walang sino man ang pwedeng humigit sa batas. Walang pwedeng humigit sa batas, pero nakikita ho natin, panahon mo lang ni Digongyo, kung hindi siya, 'di ba? Sabi walang pwedeng humigit sa batas. Ano nangyari kay Digongyo? Hindi ba't binastos niya yung batas? Tinapakan niya yung karapatan ng batas. Imbes na yung mga pulis ay sumunod sa proseso na pinag-uutos ng batas, hindi. Ang sinunod nila si Digongyo. Ang sinunod nila yung utos ni Digongyo, na kung saan kahit sinong tanungin mo ng mga abogado, isa lang ang masasabi: umabuso siya sa kanyang kapangyarihan, hindi niya ginamit yung tamang proseso, ginawa niyang mga kriminal yung mga kapulisan. 'Di ba? Kaya nga nakakatawa minsan na kung maalala ninyo, nagsalita si Sara Duterte na igalang daw yung konstitusyon ng ating bansa. Ibabalik mo sa kanya yung tanong
kung ano, babato mo sa kanya yung tanong, o Sara, sino ba ang unang bumastos? Sino ba ang talagang yumurak, tumapak, bumaboy sa batas na meron tayo dito sa ating bansa? Hindi ba tatay mo? Di ba? Yan ang katotohanan eh. Sabi ni Sara, irespeto daw yung batas. Dahil ang batas na pinaiiral dito sa ating bansa ay gumagana. Kung gumagana, ba't nasalaya pa sila? Kung gumagana, bakit nasalaya pa si Tebes? Kung gumagana, bakit nasalaya pa si Digongyo? Nasalaya pa si Kibuloy? Nasalaya pa si Bantag? Ang daming mga taong malalaking tao, mga mapepera na hanggang ngayon ay nasalaya pa na hindi napapanagot ng ating batas. Kasi maraming kapartido. Halimbawa na lamang si Bantag dahil dahil konektado kay Digongyo, nagtatago, ligtas. No, si Tebes dahil konektado rin sa mga Duterte, ayun, ligtas. Hindi nakukulong. 'Di ba? Si Kibuloy dahil konektado din sa mga Duterte, ligtas. Oh, paano natin masasabi na ang gumagana ang justice system dito? Ibiro mo ba naman ha? Dahil alam na ng mga Duterte na nilabasan na sila ng warrant. Oh, ang gusto nila, aatin sila, pero korte ng Pilipinas. O paano natin matitiyak na mapapanagot sila ng batas ng bansang ito? Na alam natin ang patakaran, alam natin ang kalakalan ng bansang ito pagdating sa mayayaman, status ng mayaman at saka ng mahihirap. Pag mahirap ka, lagi kang mali. Pag mayaman ka, lagi kang tama. 'Di ba? Yan naman ang sitwasyon ng mga tao dito sa bansa eh. Yan ang sitwasyon ng mga Pilipino at yan ang kalakaran dito. Pag mayaman ka, lagi kang tama. Ha? Pag mayaman ka, ikaw yung biktima kahit ikaw yung nang biktima. Ha? Pag mayaman ka, ikaw yung api. Yung mahirap ang nang api. 'Di ba? Pag mahirap yung nakagawa ng kasalanan, matik, pananagutin, paparusahan, dumadaan sa proseso. Pero pag mayayaman ito yung sinasabi natin na kung titignan ho nating mabuti, hindi tayo magbubulag-bulagan, hindi tayo magtatanga-tangahan, masasabi ho talaga natin ng harap-harapan na walang kwenta yung batas na pinaiiral dito sa ating bansa. Dahil kung may kwenta at mayroon pong talagang pinaiiral na batas para sa lahat ang bansang ito, di sana ho, ngayon, nakakulong na si Kibuloy. Nakakulong na si Duterte sa dami ng kanyang pinatay. O alam naman ho natin, yung mga judge, tao yan. Tao na pwedeng bayaran ng bilyon, milyon. Alam natin, ang prosecutor, tao na pag nabigyan ng pera, ng limpak-limpak na pera, nababago yung kanyang prinsipyo, nababago yung kanyang pagkatao. Hindi tuloy nagkakaroon ng hustisya yung naghahangad ng hustisya. 'Di ba? Na kung saan nagwawagi ngayon. Nagwawagi ngayon yung mga masasamang tao. Ha? Nagwawagi ngayon yung mga maabusadong tao. Nagwawagi ngayon yung mga mamamatay tao. Kasi ang kalakaran dito sa ating bansa, pag may pera ka, panalo ka. 'Di ba? Pag may pera ka, maraming kakampi sa'yo. Pag may pera ka, mas maraming maniniwala sa'yo. Pag may pera ka, angat ka sa lahat. Pag may pera ka, kumbaga basta may pera ka, lahat kaya mong gawin. Kaya mong bayaran, maging ang katotohanan. 'Di ba? Ganun ang sistema sa bansang ito. Kaya nga mga kababayan, tignan yung nangyayari ngayon. Kung nagkaroon lang sana tayo ng isang justice secretary na talagang may puso para sa mga biktima ng extrajudicial killings, ang tagal na ho, nakulong yang mga Duterte na yan. Kung nagkaroon lang tayo ng isang kapwa Pilipino na humahawak ng
DOJ. Kung nagkaroon lang tayo ng kapwa Pilipino natin na may malasakit sa mga kababayan nating biktima ng extrajudicial killings, nako, matagal na hong nagdurusa sa kulungan. Yung mga binabanggit ko ho dito, yung mga binabatikos natin, katulad ho ni Kibuloy na nang rape ng abuso ng ilang kabataan. Anong ginagawa ni Rimulya? Anong ginagawa ni Abalos? Anong ginagawa ng iba pa nating mga kapwa Pilipino na itinalaga ng ating Pangulo na siyang sanang aasahan natin na magtatanggol para sa ating mga maralita? Wala. Diba? Ang dami po mga mayayaman ngayon na kumbaga pinagtatawanan na lang ang batas. Maraming mayayaman ngayon na talagang baliwala sa kanila pag sinabing korte. Nako, pag sinabing korte, alam na agad na mayayaman na yan kung anong gagawin nila. Attorney, ito, bigay mo kay judge. Attorney, ito, bigay mo dun kay hepe. Attorney, bigay mo dun kay kay piskal. Attorney, ibigay mo to dun kay congressman. 'Di ba? Sa pamamagitan ng pera, nagkakaroon sila ng malalakas na kaalyado, mga kilalang tao na kayang utusan ang lahat ng mga taong mayroong katungkulan sa ating bansa. Si Rimulya, sa tingin ko po, kung ako pong tatanungin, parang sang-ayon na ho ako sa sinasabi ho ni Tebes na dapat nang patalsikin. Dapat nang kasi sa totoo lang, pinagtatawanan na lang siya ni Tebes eh. Pinagtatawanan lang siya. Pinagtatawanan na lang siya ni Tebes. Ilang buwan na. Di ba? Ilang buwan na. Pag ganyan yung natin, secretary ng ng DOJ, nako, matatapos na lang yung 6 years na termino ng ating Pangulo. Never na makukulong si Arnie Tebes, si Bantag, si Kibuloy at iba pa. Kaya nakakaawa ho. Kaya nga po para po sa mga biktima ng extrajudicial killings at sa mga biktima ni Arnie Tebes sa Negros Oriental, napakahalaga ho para sa kanila ang ICC. Doon sa mga hindi nakaranas ng kalupitan, hindi nakaranas ng mga pang-aapi, natural para sa kanila, hindi kailangan. Ngayon, hindi mo kailangan niya. Kasi, hindi naman ikaw yung biktima. Hindi yung pamilya nyo ang nakaranas ng pang-aapi. Ganun ang Pilipino eh. Pag hindi nila nararanasan, baliwala sa kanila yung nararanasan ng iba. Dahil hindi nila naranasang maapi, baliwala sa kanila yung damdamin ng mga kababayan nating naapi. Dahil hindi sila yung nagawa ng krimen para sa kanila. Di baling etc. etc. Wala silang pakiramdam doon sa mga kababayan natin naghahanap ng hustisya. Kasi hindi naman sila yung nagawa ng masama. Ganun ang Pilipino. Pero tayo dito, bilang Pilipino, dapat abutin natin, dapat maramdaman natin kung anong nagiging pakiramdam ng ating mga kapwa Pilipino, bagamat hindi tayo yung naapi, bagamat hindi tayo yung nasaktan. Bilang Pilipino na may pagmamahal sa ating kapwa Pilipino, dapat damayan natin sila. Dapat tulungan natin sila. Sino-sino pa ba ang dapat magdamayan? Hindi ba't mga Pilipino? Mga Pilipinong totoong nagmamalasakit sa kapwa nila Pilipino. Pero ang problema ho, mga minamahal kong mga kababayan, dahil ho sa mga personal na interes ng mga kapwa natin Pilipino, marami po ang nagiging bulag, marami ang nagiging bingi sa katotohanan. Yan lang po ang masaklap na nararanasan ho natin dahil katulad ng mga tauhan ni Digongyo, yung mga tao na sumusuporta sa kanya, malamang yan. Meron po yung, siyempre alam nyo na, di ba? Alam ko, malamang baka pinangakuan sila ni Digongyo, pag ako nasa posisyon, ikaw magiging ganito, ikaw magiging ganyan, di ba? Alam naman natin na Pilipino. Kaya, babalik ko tayo sa ating usapan. Dapat pa ba na magtagal si Crispin Rimulya
sa kanyang pagiging secretary ng DOJ. Gayong wala naman siyang nagagawa, wala naman siyang na kumbaga na-accomplish na kaso. Wala, puro ano lahat. Puro bitin, kumbaga gagalaw, kalagitnaan, hihinto, hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Puro, kumbaga sa ano, puro simula, walang natapos. Pag ganyan yung secretary of ano natin ng DOJ, nako. Pag ganyan yung secretary ng DOJ secretary, wala akong mapapala ang ating mga kababayan. Walang mapapala. Alam nyo, sa totoo lang, kung tutuusin, kung talagang may malasakit to, si Rimulya sa mga biktima ng Negros Oriental, tignan nyo ngayon, wala nang update, parang natutulog na, wala nang balita. Hindi na natin alam kung ano ba talaga ang status, kung ano ba talaga ang plano ng DOJ kay Arnie Tevez. Kompleto na nagpakita na si Arnie Tevez, alam na nasa Timor. Anong ginagawa ng gobyerno? Anong ginagawa ni Rimulya? Dito niyo po makikita, mga minamahal kong mga kababayan, na wala pong gumagana ng justice system talaga dito. Ewan ko lang kay Madam Janice Digamo, kay Mayora Janice Digamo, kasi mukhang hindi ko na rin nakikitang ano siya, inuobliga niya ang DOJ. Pero para sa akin, kahit lahat ng mga taga-Negros ay tila nalilimutan na si Gobernador Wilragay Digamo, pero tayo hindi. May pinangako po tayo sa kanya na hindi po tayo matutulog, hindi matutulog naman, syempre mahirap naman dito matulog. Hindi natin hihintuan, hindi natin titigilan hangga't hindi nakakamit ng ating mga kababayan sa Negros Oriental, lalong-lalo sa biktima, yung mga biktima doon sa Pamplona, Negros Oriental. Hindi natin hahayaan na matulog na lamang yung kaso, lalong-lalo na yung kaso ni Kaper Silapid na hinahangaan natin. Di ba? Mga kababayan, magkaisa ho tayo na sana tanggalin na si Rimulya. Total, wala naman siyang nagagawa talaga. Parang ang labo ho ng hustisya. Parang wala hong makakamtan ng hustisya kung siya ang nandiyan. Yan po ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya mananawagan ho tayo sa ating Pangulo. Siyempre, sana sa pamamagitan ng yung kapangyarihan, alam ko, kahit sabihin pa natin separated yung desisyon ng DOJ para papasukin yung ICC, para ipakulong yung mga Duterte, alam ko kung gugustuhin ng ating Pangulo, may magagawa siya. 'Di ba? May magagawa siya. Si Duterte nga nakagawa ng masama nakagawang pumatay. Siguro naman magagawa din ng ating Pangulo na bigyang hustisya. Kung si Digongyo nga nagawa niyang magpapatay ng 30,000 tao na walang kalaban-laban, siguro naman kaya naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bigyang hustisya yung 30,000 na walang kalaban-laban. Pero kung ang ating Pangulo ay magbibingi-bingihan lamang niya, alam naman ng ating Pangulo, kasi Pangulong Bongbong Marcos, tanungin natin, totoo bang may justice system dito? 'Di ba? Isa lang isasagot ng ating Pangulo, maniwala kayo. Pareho kami ng isasagot. Hindi totoong may justice system sa bansang ito. Yan ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Kahit sinong politiko, kahit sinong abogado pa, ang tanungin natin kung magsasalita lang ng katotohanan, lahat yan magsasabi. Wala talagang justice system dito. Pag mahirap ka, meron, oo. Bibigyan ka ng hustisya, bibigyan ka ng hatol. Pero sa mga mayayaman, ako, hindi umiiral dyan yung batas. Sila ang batas. Basta may pera ka, sila ang batas. Wala silang pakialam sa batas. Tignan nyo nga yung mga dayuhang Chino dito sa atin. Pagmasdan mo na lang yung mga Chino dyan, mayayamang mga Chinese dyan, pag nagkasala yan, hindi ba pinagtatawanan nila ang hustisya sa bansang ito? Pinagtatawanan ng mga Chinese. Bakit ko nasabi? Sa tuwing sila may nagagawang mga kasalanan, bigyan lang si Hepe, bigyan lang si Sargento, bigyan lang si etc. etc. Bigyan si Piskal, bigyan si Judge, bigyan ng abogado.
Bigyan nyo. Ay nako, pera. Pera ang hustisya dito. Pera ang batas dito. Batas? Nako. Yung batas na sinasabi natin dito sa bansa, isang alaala na lang yan. Isang alaala na lang. Maliban na lang siguro kung nasa panahon tayo ni General Luna, nasa panahon tayo ni Andres Bonifacio, talagang iiral yung batas. Iiral yung batas. Kaya nga minsan, mga minamahal kong mga kababayan, nasasabi ko sa sarili ko, mas maganda pa yung batas ng Islam. Kasi sa Islam, walang pinipili dyan. Kamag-anak ka man, kahit sino ka, pagka ikaw ay nagkasala, dahil batas ng Quran yung pinapairal, yung mali ay mali, yung tama ay tama. Walang mahirap, walang mayaman dyan. Talagang pananagutin ka. O di ba? Hindi ko naman sinasabing mas maganda. Pero sa totoo lang ho, mga minamahal ko mga kababayan, sa nangyayari hong ito. Sa nangyayari hong, talagang masasabi natin na mas maganda pa yung batas sa US, yung batas sa ibang bansa. Dahil hanggang ngayon, natutupad, napapalaga, naiaano nila, napapatupad nila ng maayos. Dito sa ating bansa, wala. Wala talaga. Kaya mga kababayan, sayang. Kasi kung babasahin mo po yung nakasulat to sa konstitusyon ng ating bansa, yung nakasulat sa yung mga batas na pinatutupad ng ating bansa, ang gaganda. Pag binasa mo, masasabi mo talagang batas to. Batas to. Kasi sinasabi dito, batas para sa mahirap at mayaman. Pero sa totoong buhay, sa totoong nagaganap, siguro naman marami diyang mga kababayan natin na nakaranas ng kalupitan sa mga may pera dyan, na kapwa natin Pilipino, na dahil mayayaman, walang magawa yung mga pobre. Alam natin yan. Alam natin yan. Huwag na tayong maglokohan. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, sana dumating yung araw na maranasan ng mga Pilipino yung totoong justice. Sana magising yung ating Pangulo. Hindi natin siya tinitira dito. Pero ang atin lang yung pinapaabot sa kanya, sana magising siya na hindi lang dapat yung pag-unlad ng ating bansa ang asikasuhin niya. Bigyan niya ng tuon. Sana mabigyan din niya ng tuon yung kabagalan ho ng mapansin niya yung kabagalan ng sistema ng ating bansa, na napakaraming Pilipino ang umaasa dito na hanggang ngayon ay hindi po nakakatanggap ng hustisya dahil yung nakatalaga dyan, inutil. Inutil. Sabihin na natin diretso, inutil. Walang kwenta. Wala kang mapapala. Sana ho, makausap ng ating Pangulo si Remulla na pagbutihin niya trabaho niya. Dahil marami na po sa mga Pilipino ngayon ang nakatingin sa kanya, talagang nalalabuan ho, talagang masasabi ho talaga natin na halos lahat ng Pilipino ngayon na nakatutok sa kanya, nakakapagsalita talaga na walang kwenta. Itong si Remulla. Yan lang po yung ating masasabi sa kanya. Kaya nananawagan ho tayo sa ating Pangulo, sana mabigyan mo ng pansin ito. Nang sa ganun ho, hindi naman ho maging kasiraan sa iyo si Remulla. Kasi iisipin talaga ng mga tao, ng mga Pilipino, na takot si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Kasi hindi niya matimbrihan si Remulla na sige, papasukin mo na. Isang timbre lang yan, naniniwala ho ako. Isang timbre lang yan. Isang salita lang yan ng Pangulo. Remulla, papasukin mo na. Yan ang hinihintay ng taong bayan. Na masabi ng ating Pangulo, Remulla, papasukin mo na. Walang imposible kung gugustuhin. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Yan lang kung ang masasabi ko. Kasi ho, kung talagang ang pinaglilingkuran ho ng ating Pangulo, yung mahihirap nating mga kababayan, sana maranasan din ng ating mga kababayan na naaapi yung kanyang tunay na paglilingkod. Masaya ho ako kasi napakabuti ho ng ating Pangulo
Pero ang hindi ko po, ang napapansin ko, parang nalimutan niya yata yung pangako niya kay Ruel Ragay Digamo at sa ibang mga biktima na kasama ni Gobernador Ruel Ragay Digamo. Nasa Timor lang, oh. Nasa Timor lang. Nakausap na yata ng ating Pangulo, yung presidente ng Timor, di ba? Sabi ni Rimulya, bakit hanggang ngayon, nasan si Tebes? Ayun, nakakapag-vlog pa nga Nakisawsaw pa dun sa usapin. Doon sa rally-rally ni Digong yun, puro mga halimaw, mga tiyanak, mga demonyo, mga duwende, yung mga pumunta doon. Na mga kampo ni Satanas. Kampo ng isang mapagpanggap na Diyos-Diyosa ni Kibuloy. Di ba? Kaya, sabi ko nga mga minamahal kong mga kababayan, sana mabigyang tuon ho ng ating Pangulo o mapansin niya yung ating pong panawagan ho ng ating mga kababayan na sana timbrihan naman niya. Kausapin niya si Rimulya. Rimulya, kamusta na trabaho mo? Ano na nangyayari sa'yo? Ikaw ba ay gumaganap pa ba? Ikaw ba ay ano bang ginagawa mo dyan? Baka ikay pakuya-kuya-kuy lang. Wala, puro press con. Puro mga hindi yan ang kailangan ng ating mga kababayan. Ang kailangan ng ating mga kababayan, aksyon. Ang kailangan ng ating mga kababayan, aksyon na magbibigay sa kanila ng hustisya, katarungan na matagal na nilang inaasam-asam. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre bago po tayo magtapos dito sa ating programa, sa ating talakayan, sana po doon sa mga kababayan natin na tulad doon lagi nating pinakikiusap, huwag po kayong mag-skip ng ads. At siyempre, huwag nyo rin kalimutan mag-like at saka mag-share sa ating mga kababayan. Kaya doon po sa mga bago nating mga subscriber, naway lagi po namin kayo makakasama. Sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang tinatalakay. At syempre, doon po sa mga kababayan natin na mayroong pong kakayahan na makatulong po sa inyong lingkod, sana ho makatulong ho kayo para ho mabubungan naman tong ating madingdingan man lang itong ating barong-barong. Kaya aming sako na lang. Kaya, pero okay lang. Sabi ko nga, sana ito ay pagpukaw lamang ho sa ating Pangulo, no? Baka nakakalimutan niya kasi yung kanyang pangako sa mga biktima ho ng Digamo Massacre. At syempre, doon ho kay Kaper Silapid. Kaya mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.